Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, December 13, 2024. Diretsahang usapan sa mahahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Nina Corpus. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan para tulungan ang mga mamamayang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa Pangulo, nakatutok ang mga ahensya at palalakasin pa ang hakbang para tugunan ang epekto ng pagputok ng Kanlaon. Narito po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mga kababayan natin na apektado ng pagputok ng Kanlaon, nandito po ang inyong pamahalaan na handang tumulong sa inyo. Kung gaano man katindi ang bangis ng bulkang ito, ganon din ang kalinga na aming ipapaabot. Nakatutok ang pamahalaan sa pag-agapay sa epekto ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Masusing nakikipag-ugnayan ang mga ahensya at LGU upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Mahigit 45,000 residente ang linikas na mula sa 6-kilometer radius danger zone, habang target naman na ilikas ang kabuuang 84,000 na katao. Tinitiyak ng DSWD na sapat ang mga family food pack, non-food item, malinis na tubig, hygiene kits para sa mga evacuation center. Inatasan ko na ang Department of Budget and Management na magpalabas ng pondo para sa mga nasalanta. Patuloy din nakaalerto ang DOH laban sa mga sakit dulot ng volcanic ash, habang ang NDRMC at Task Force Kanlaon ay naghahanda sa anumang maaring mangyari. Ang matagal ng forward-deployed na relief items ng DSWD tulad ng mga family food pack at non-food items ay ibubuhos natin sa mga evacuation center. Kasama dito ang malinis na tubig, sleeping at hygiene kit. Inilagay ko na rin sa high alert ang lahat ng unit ng AFP, PNP at Bureau of Fire Protection sa buong isla ng Negros. Susuong sila sa anumang paghamon ng darating. Nakahanda rin po ang DOH na magbigay ng serbisyo. Mula Maynila, kasado na ang pag-airlift ng dagdag na gamot kung kinakailangan. Sa ganitong kalamidad, posibleng madapuan ng sakit ng dulot na abo ng bulkan. Walang patid po ang surveillance, monitoring at paalala ng DOH at saka DNR sa mga karamdamang maaring dumating. Bago pa man sumabog ang bulkan, ay pinaghandaan na ng ating NDRMC at Office of Civil Defense ang pagtugon sa maaring worst-case scenario. Dahil dito, nakatanod ang Task Force Kanlaon na magkokoordina ng tamang responde batay sa lakas ng pagsabog ng bulkan at pinsalang hatid nito. We will step up. We will level up. Any escalation in damages and destruction will be met with a stronger government response. Malaki ang papel ng komunikasyon sa mga araw na ito. Truth will save lives. Fake news will kill. Effective disaster response is anchored on reliable information. That's why PhilVox will continue to issue around-the-clock advisories in language that is clearly understood to all our kababayans. Nakikiusap ako sa lahat, lalo na sa ayaw lumikas na sumunod sa babala ng ating mga otoridad. Mas mahalaga po ang buhay kaysa ari-arian. Maraming salamat po. Non-escalatory approach sa issue sa West Philippine Sea ating tatalakayin kasama si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Rear Admiral, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali, Gil and Nina. Good afternoon. Rear Admiral, ano po ang magiging stand natin ngayon sa issue ng West Philippine Sea matapos manindigan si Pangulong Marcos Jr. na hindi ito magpapadala ng Philippine Navy ships at ipagpapatuloy lamang ang non-escalatory approach? Alam mo,
ASEC, hindi naman nagbago yung stand natin. Sapagkat simula sa pool naman, yung ating iba't ibang ahensya ng gobyerno ay may kanya-kanyang mandato. Okay, ano-ano po ang mga naging direktiba ni Pangulong Patrols, our air surveillance flights, we have been Rear Admiral? Napuputol ang linya ni Rear Admiral, ano? Baka babalikan na lang po natin siya maya-maya. Okay, ASEC Dale. Siguro gagamitin ko na rin muna itong oras na to para i-promote na rin yung magiging PCO Awards, Communications Awards. Oh, yes. That will be presented on Monday. Ito is our awards acknowledging yung efforts ng government agencies para sa pagpaparating ng mga mensahe ng administrasyon, yung mga proyekto sa mga sa grassroots level. Kumbaga hindi lang yung nandito sa Metro Manila yung nakakaintindi, kundi pati hanggang sa lowest unit of our community naiintindihan kung ano yung mga programa at proyekto. So, may winners na ba dyan? Kasi sana, pwede ba ako mag-vote? Ganun eh. Yung mga kasama kasi natin dito sa Bagong Pilipinas, yun mga lagi pong nagpapa-interview, kahit medyo alam natin how busy our government officials are like you, di ba? So, we hope that sila ay mabigyan din ng parangal. Kasi ako, mismo nakikita ko personally that they go out of their way para pumunta dito at ready sila. Minememorize sila, pinag-aaralan nila lahat ng data, ng stats, para maibigay po sa ating mga kababayan mo, sa inyo pong lahat, yung tamang impormasyon na dapat ninyong malaman. Actually, itong awards na ibibigay is hindi lang for best, siguro hindi lang doon sa pinakamagaling na tagapagsalita, but also yung pinakamagandang naging communications program. Yes, yung strategy Yung strategy nila. Yes. So, iba't ibang categories. Pero, syempre, hindi pa natin masasabi kung ano-ano itong mga ito. But I think on Monday, it will be the awarding of And then, winners. we will know by Monday and announce it here sa Bagong Pilipinas, hopefully On by Tuesday. yes. Okay. Mamaya po, babalikan natin si Rear Admiral, no? Marami pa pong balita ang aming pag-uusapan dito, katulad din yung sa Pogo. Pag-uusapan rin natin kung anong plano dyan kasi magsasara na nga ang mga Pogo by the end of the year. Magbabalik po ang Bagong Pilipinas ngayon. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit sa likod ng mata at ulo, kasukasuan at kalamnan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Tandaan ang 4S sa laban natin kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan. Sumangguni agad sa pinakamalapit na doktor o pagamutan at suportahan ang fogging at spraying activities kapag may banta ng outbreak. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Balikan po natin si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Magandang tanghali po, sir. Rear Admiral? Subukan po nating balikan ulit maya-maya si Rear Admiral Trinidad. Talagang may problema po tayo sa linya, no, ng komunikasyon. Pasensya na.
Okay, mamaya Asik Dale yung sa Pogo nga pag-uusapan natin kasi nga gustong malaman ng marami. Ako gusto ko malaman personally kung anong mangyayari dun sa mga buildings na iiwanan ng mga Pogo. At mamaya natin babalikan yan. Rear Admiral, magandang tanghali po. Yes, magandang hapon, Asek Hill, at si Nina, good afternoon. Opo. Sir, ulitin lang po natin yung katanungan kanina. Ano po yung magiging stand natin ngayon sa issue ng West Philippine Sea matapos pong manindigan ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpatuloy lamang ng pamahalaan itong non-escalatory approach? Alam mo, Asek, hindi naman nagbago yung ating stand simulat sa poll. Maliwanag yung guidance noong pa man sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng kanya-kanyang mandato. Una, yung ating Armed Forces, Department of National Defense. We have been conducting our sovereignty patrols, air surveillance flights. Noon pa man, involved na yung Philippine Navy at yung Philippine Air Force. Yung ibang departamento naman, like yung Coast Guard at BFAR, they have their own mandate to perform to perform. Kasama dito yung pagkandak ng law enforcement at pagbigay ng ayuda sa ating mga fisher folks. So kanya-kanyang gawa ng kanya-kanyang mandato. So ano-ano po ang mga naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. matapos yung pinakahuling insidente po dyan sa West Philippine Sea kung saan namataan ang Navy vessel po ng China? Yes, yung kanya-kanyang dato naman, it needs no further elaboration sapagkat maliwanag naman sa Department of National Defense ang guidance sa ating Presidente that all our actions should be bound by international law. All our actions should be non-escalatory. All our actions should support the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Yun din naman ang guidance na ibinigay sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So we perform our mandate, they perform their mandate. And nais kong i-emphasize niya, and Asek Hill, kailanman ay hindi nawala yung ating AFP sa eksena. We will continue performing our mandate in spite all the ICAD, yung illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions ng kabila. Magpapatuloy tayo. We will not be deterred, ika nga. Sir, sa ngayon, ilang Chinese vessel pa po ba ang visible sa West Philippine Sea? Yes, yung ating last report covering the month of November, sapagkat monthly naman na nagbibigay na report, Over the period, we monitored 58 different vessels, different times and different locations. 58. Okay, ano po sa ngayon ang mga hakbang na isinagawa ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga karapatan po nito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ sa kabilang po ng mga agresibong aksyon ng China? Yes, number one, magpapatuloy tayo sa pakandak ng ating air surveillance flights and maritime patrols. Actually, for the entire year, malapit na po matapos yung taon, Asek Hill, at Nina, we have conducted already more than 300 different maritime patrols all over the West Philippine Sea. We have conducted more, I think 113 air surveillance flights. We have conducted more than 60 different RORE missions. So lahat naman ito ginagampanan natin without any fanfare sapagkat ito ay mandato natin. We have prepared the annual report for the year 2024 at dito natin makita ang kabuuan ng ginawa ng inyong DND at AFP for the West Philippine Sea. Sir, para rin po maunawaan ng ating mga kababayan, bukod po sa Philippine Coast Guard, kumusta po ang monitoring ng Philippine Navy sa West Philippine Sea? Paano po ba ang pagbabantay na ginagawa ninyo? Yes, ang ginagawa natin dyan, ang tawag natin dyan, Asek, ay yung ating all-source monitoring. All source of information. Kasama doon yung iba't ibang kakayanan ng AFP, which hindi lamang ito sa ngayon, but undergoing improvement ito sapagkat meron tayong modernization program. So we could now cover more areas of the West Philippine Sea. Almost 24/7 ay ating kakayanan. So, kumusta na po ngayon ang pagpapalakas ng puwersa at modernization efforts ng Philippine Navy upang mapalakas pa po natin ang ating depensa? Ito ay tuloy-tuloy naman niya, We have the Rehorizon 3, almost $35 billion. And I said the other day, last time may interview ako, hindi ito one-shot deal. This is a continuing effort na may mga midway checks tayo rito to see where we are. At kung kinakailangan pa na i-improve pa ito, more will be added. These are under the Department of National Defense and I would say that we are on track to hit our targets.
Sir, siguro po mensahe niyo na lamang po sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Yes, sa ating mga kababayan, una sa lahat, I would like to say your Philippine Navy, Air Force, and Army, your entire armed forces, ay ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Hindi natin iniisip na kung anong panahon ng anong season ng taon. Christmas, ganitong panahon ay nagpapatuloy pa rin yung mga kasundaluhan. Natiyakin natin yung integridad ng ating soberenya, ng ating teritoryo. Magpapatuloy ang AFP ninyo sa paggawa ng kanyang mandato, hindi lamang sa lupa, kundi sa karagatan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. May mga nagsasabi na ang Pilipinas daw is a rich country pretending to be poor. Siguro hindi tama yun. We are actually a rich country which do not realize that we are rich. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ng ating Tuklas Yaman. Muli na namang kinilala ang mga programa ng PTV, Natatak, Anak TV, Bagong Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas Ngayon. Intensified operations laban sa mga natitirang pogo sa bansa. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Yusek Cruz, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hingi po muna kami ng datos kung ilang POGO hubs na po ang tuluyan ng naipasara sa ngayon at ilan pa po ang patuloy pa rin ng operasyon base po sa inyong monitoring. Sa ngayon po, meron na lang po tayong natitira sa record po ng PAGCOR na mga 20 na lang po na hinihintay na lang po natin totally magsara, yung kulang-kulang 20. But yung mga tinitignan po natin, yung minomonitor po natin na mag-ooperate po despite the pronouncement of yung ni Presidente, meron pa po tayong mahigit nasa 150 plus pa po yung minomonitor natin. Ito po yung mga sinasabi natin, yung mga nanggaling sa malalaking poguhan na ito po ay nag-turn into a smaller scale POGO operation. So yun po yung mga minomonitor natin at yung ibang lumipat po doon sa mga maliliit na resort, mga condominiums, sa mga gated houses. Yun po yung mga ibang tinitignan pa natin. Yusek, dito po sa mga natitirang pogo na nag-ooperate, ano po ba yung mga hakbang ng mga otoridad, kabilang din po ang PAOK, para po mapilitan silang itigil ang operasyon ng mga ito? Ano po dito, ang directive po ng ating butihing presidente is magtulong-tulong po ang lahat. Ito po ay magiging whole of government approach, ibig sabihin yung lahat po ng law enforcement agencies, to include po yung DOJ, yung DILG, yung pong GND, SWD. Magsasama-sama po yan para tugunan po yung problema ng mga naiiwan na mga POGO operators. At hindi lang po yung mga POGO workers o yung mga POGO operators ang tinututukan natin dito, but of course pati rin po yung mga madi-displaced na mga Pilipinos na mawawalan po ng trabaho. Sinabi rin po ng ating presidente na tingnan mabuti yung mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho at siguraduhin na magkakaroon po sila ng mga alternative jobs kung sakali kung sila ay mawala dito sa mga POGO activities na ito. Ano naman po ang update sa mga balitang di umano'y nag-ooperate pa po na ilang POGO sa mga mas tago at maliliit o yung mga guerrilla operation? Sino-sino po ang involved
sa operasyon ng mga ito? Totoo po 'yun, siyempre yung mga nirate po natin na mga malalaking poguhan, pupunta po 'yan sa mga much smaller version na pogo operations. So yan po ay magkukubli sa mga resorts, sa mga condominiums, sa mga gated houses, subdivisions. At ayun ho yung nakamonitor tayo ngayon. At yan ho talagang siguro after nitong year na to, starting yung first week po nung January next year, i-operate na po natin yung mga yan. Yusek, ano naman po yung plano ng pamahalaan sa mga infrastructure at buildings ng mga Pogo Hub na magsasara? Pakikinabangan po ba ito ng pamahalaan o ang ilan ay kailangang i-demolish? Hindi po. Tinitingnan po natin kung pwede pa po natin ma-report po ito. Kasi kagaya po yung isang building na nahuli po natin sa parte ng Pasay sa Metro Manila. Actually, ginagawa house ng mga foreigners na nakukuha natin. Gayun din, ang DSWD, ginagamit din po nila ito para naman po dun sa mga nare-rescue na mga street children dito sa Metro Manila. Okay. Sa usapin naman po ng deportation, mayroon pa po bang mga nakatakdang ipa-deport na mga naaresto sa inyong mga operasyon? Meron pa po. Actually, marami pa po yan. Sa ngayon ho kasi meron pa po kami mga 400 na nandun pa po sa aming halfway house. At kaninang madaling araw, meron po yata tayong pinadeport na another batch. So, just this month alone, nakapagpa-deport po tayo ng kulang-kulang 250 na mga foreign nationals. At may mga susunod pa po. Yusek, hingi na rin po siguro kami ng update sa pakikipag-ugnayan ninyo sa DSWD sa tinatawag na Pogo Babies o yung mga anak ng mga ipinapa-deport na foreign Pogo workers. Apo. Sa ngayon ho kasi meron kami mga 24 na mga Pogo Babies nating tinatawag. At ito po ay sinusuportahan ng PAO pagdating po sa kanilang pangangailangan. Even po yung hospitalization ng mga bata pag nagkakasakit po, kami po yung tumutulong dyan. So, yun nga ho, nakipag-coordinate na rin kami sa DSWD para naman po mabigyan natin kasi hindi naman ho pwedeng puro gano'n na lang po ang gagawin natin, puro suporta pagdating sa panggatas, pang-pampers, saka yung mga pambayad sa renta. Pero, siyempre, para kailangan mabuhay po, magkaroon ng kabuhayan yung pamilya o yung nanay para naman po ipantustos niya sa paglaki ng bata. So yun ho ang tinitingnan natin kaya nakikipag-coordinate po tayo sa DSWD. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Opo, sa darating na mga araw po na linggo, mag-intensify na po yung ating operation labang po sa mga illegal na pogo, yung mga rogue pogos, yung mga pogo po na hindi na talaga susunod, kundi magiging guerrilla operation na lang sila. So, hinihingi na lang po namin kung matulungan niyo po kami sa pagbibigay ng impormasyon at para ho agad nating mahuli o mabigyan ng aksyon yung mga magiging problema po dito sa naidinudulot po ng mga POGO operation na ito. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Opo, thank you po. At sa ating Christmas countdown, 12 days na lang, Pasko na. Kita niyo ba sa outfit namin ni Asek? Green and red. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan mula sa Presidential Communications Office. Ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Ako si Nina Corpus para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.